Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. May nakita ako kanina na balita na kung saan mga kababayan yung mga personal na pag-atake ni dating Pangulong Duterte kay PBBM. Mga kababayan, ay pinagtawanan lamang po ni PBBM at sinabi ni PBBM na hindi po yun yung kanyang prioridad, yung ginagawang pag-atake nitong si dating Pangulong Duterte. Pero inamin ni PBBM, mga kababayan, na napapanood po niya at nakikita niya, mga kababayan, yung mga ginagawang pag-atake nitong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, eto yung isang halimbawa ng pag-atake. I-play muna natin na itong video ito bago tayo pumunta dun sa video mismo ni PBBM. Ngayon, eto yung isang halimbawa ng pag-atake ni dating Pangulong Duterte dito kay PBBM na kung saan, mga kababayan, hindi naman natin pwedeng sabihin na nagtanong etong si Badoy kasi parang nagkwento lang siya, mga kababayan, and then doon na nagtuloy-tuloy yung mga pag-atake nitong si dating Pangulong Duterte kay PBBM. So anyway, mga kababayan, eto i-play na po natin yung mga kabulastugan nitong si Digong. Ano po na mga pinagsasasabi laban po kay PBBM na pinagtawanan lamang po ni PBBM. So i-play na po natin, mga kababayan. More of the after effects of my years of motoring sa Simpra. It has taken its toll dito sa katawan ko, sa spinal pati. Salamat sa... Kung hindi pa ako matanda, kaya lang na hindi na ako pag matanda ka na, babalikan ka talaga. Salamat, Dennis. Trump tayo. Salamat, Dennis. Ngayon ay pahabol si Yusek Lorraine Badoy. Yan. Yeah. Eto, pakinggan nyo, mga kababayan, ha, yung hindi naman kasi tanong etong kay Badoy nag-storytelling lang siya, and then doon na, mga kababayan, nagsimula yung babatikos nitong si dating Pangulong Duterte kay PBBM. Yes, ma'am. Mayor, in my job, marami ako nakakausap na marami silang gustong iparating sa'yo. Ordinary Filipino, si mahihirap. And so, magsisegue lang ako doon sa sinabi ni Ma'am about Governor Hubahib. Now, having been on the receiving end of this government's heavy-handedness, tsaka yung parang wala ng batas sa Pilipinas. Parang okay. Sa Pilipinas. Yan yung nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, nung kami we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez-led Congress, and even the way they run the PCSO, it's just so shameless, so brazen, yung corruption. It's obscene. Kita nyo, mga kababayan, ha, hindi talaga mawawala sa kanilang usapan si Martin Romualdez. Hindi rin mawawala sa kanilang usapan, mga kababayan, yung PCSO at corruption. So ngayon, kung titingnan po natin, yung sinasabi nilang corruption, kahit nung si dating Pangulong Duterte pa, yung presidente, mga kababayan, hindi naman niya naalis yung corruption, mga kababayan, bagkos sila pa yung nadadawit, mga kababayan, dun sa napakalalaking halaga ng pera. Ano po, na kung saan, mga kababayan, may mga 51 billion pa at may mga 25 million pa, mga kababayan, di umano kanilang pangalan yung mismong nadadawit, mga kababayan. So kung sasabihin po natin na sa panahon ni PBBM talamak yung corruption, mas talamak, mga kababayan, di umano nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba, mga kababayan? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Yes, it's obscene and yet it's so shameless. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI. They have silenced the press, and we feel it. Eto, mga kababayan, ang hindi ko talaga maintindihan. Lagi nilang ipinipilit sa panahon ni PBBM, lagi nilang ipinipilit na pinatahimik ni PBBM yung mga media, mga kababayan, at yung mga mamamahayag. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, sa tingin ninyo, mag-iingay kaya sila?
Kung hindi SMNA yung tinamaan, ipagpalagay natin yung naipasarang network ay etong GMA7. Sa tingin nyo, mag-iingay kaya sila ng ganyan at sasabihin nila ng pinapatahimik ng Marcos administration yung mga media? Di ba nung panahon nitong si dating Pangulong Duterte, nung lantaran niyang sinabi na etong ABS-CBN mga kababayan tatamaan sa kanya, diga after nun mga kababayan, talagang pinagtuunan na nila ng pansin etong ABS-CBN na mawala talaga, maribok yung prangkisa mga kababayan hanggang sa mawala na sa pag-ere sa National TV. So ngayon kung titingnan po natin sino ba yung presidente na talagang talamak yung pagpapasara ng mga mainstream media mga kababayan at ng mga mamamahayag, ibig sabihin pinapatahimik yung mga mamamahayag at basta kagalit niya mga kababayan, automatic tatamaan ka ng matindi. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mayor, it's so, ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, what I want to ask you, Mayor, is ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? Kasi this president, no, is he's ignoring clamor of the people. For instance, to have a drug test when the documents, there are proofs, and there's that outcry, no, and then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang alam niyo kung bakit sila naipasara. Kung matatandaan niyo, ito yung isang nakikita ko ding dahilan at matinding dahilan. Mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, nagparatang etong si Ka Eric dito kay Romualdez na hindi napatunayan ni Ka Eric yung kanyang paratang. Parang natalakay pa ata yan sa Congress. So ngayon, pinipilit, tinatanong etong si Ka Eric kung sino yung source na nagsabi sa kanya about dun sa pera na ginasta nitong si Romualdez mga kababayan. Pero hindi po napatunayan yan ni Ka Eric mga kababayan at hindi niya mailabas yung source na sinasabi po niya. Hindi lang yan mga kababayan. Etong si Minay is sinasabi rin ng napakaraming netizen na talaga mga kababayan na isa sa pinaka nagre-red tagging sa mga kababayan po nating Pilipino na porket nakitaan nila na hindi kaaya-aya yung kilos mga kababayan, automatic red tagging na nila at sasabihin nila na taong labas mga kababayan. Kaya kung ako tatanungin nyo, yung pagpapasara po sa kanila, deserve po talaga nila yan. Ano po, masyado nilang inabuso yung power mga kababayan ng isang mamamahayag para mag-red tagging ng ibang tao at para manira po ng ibang tao. Ano po, so by the way, ipagpatuloy pa natin. Alam mo ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga ito, bumanat na naman si dating Pangulong Duterte. Sa totoo lang mga kababayan, ngayon ko lang to nakita. Yung mga kaputol nito, kasi nakapokus tayo sa West Philippines hindi natin napagtuunan ng pansin at hindi ko napansin na itong videong ito. Ano po, yung kaputol lang yung nagawa natin ng reaction. Ngayon mga kababayan, sa tingin nyo, si dating Pangulong Duterte pa kaya paniniwalaan pa ng napakaraming tao? Ganong pinaratangan niya si PBBM na drug addict. Tapos after 1 month mga kababayan, binawi niya yung kanyang paratang. At sinasabi niya mga kababayan na wala siyang sinasabi kay PBBM na drug addict po itong si PBBM. Ngayon mga kababayan, tumirada na naman si dating Pangulong Duterte ng alangan at sablay. Sablay na naman mga kababayan yung galawan nila. Sa totoo lang ito yung nakikita ko dito. Alam nyo kung bakit nakakapagsalita ng ganyan si dating Pangulong Duterte? Kasi yung mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte, yung mga media na nagtatanong, talagang magtatanong sila na mapuprovok si dating Pangulong Duterte or etong si Digong na makapagsalita ng hindi maganda sa gobyerno. Alam na naman natin na etong si Tatay Digong or etong si Digong mga kababayan ay may katandaan na po. So ngayon, ginagamit nila yung katandaan ni dating Pangulong Duterte para makapanira sa gobyerno. Tatanungin nila ng isang tanong na talagang makakapag-provoke dun sa tao na makapagsalita ng against the government. Mga kababayan, so ngayon, di ba itinatanggi na nga ni dating Pangulong Duterte? Itatanong nyo na naman, tapos babalikan nyo na naman yung tanong. Ngayon magsasalita na naman ng ganyan. Tapos sa isang araw, babawiin na naman. Di ba ginagawang uto-uto? Yung mga DDS supporter na hangang-hanga naman at tuwan-tuwa kapag tinatawag ni dating Pangulong Duterte na adik si PBBM.
Tapos nag-iiyakan kapag ka binabawi ni dating Pangulong Duterte yung sinabi niya patungkol kay PBBM. Diba mga kababayan, ginagawa lang kayong tanga, hindi nyo alam? Pagpatuloy pa natin. Reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo. Natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head to head with the president? Okay na yan. So sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo noong as early as hindi pa ako presidente, nung presidente mas lalo ko nakita. I saw it again. But bakit nga hindi mo ipinahuli dating Pangulong Duterte nung presidente ka etong si PBBM? Di ba tinutukan mo yung war on drugs? So ibig sabihin pala, kung alam mo pala na addict etong si PBBM at alam mo pala na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at hindi mo hinuli, so ibig sabihin ang kinaya mo lang pala ay yung mga kababayan nating Pilipino na pobre na namatay nung panahon ng war on drugs. Yan pala mga kababayan, kapag pala kaibigan, automatic incentive dun sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kung sinasabi mo na matagal mo nang alam na etong si PBBM ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, bakit hindi mo ipinatikim sa kanya yung parusa ng war on drugs mo? Pinatikim mo lang sa mga kababayan nating Pilipino yung mga pobre lang ang pinakatinamaan mga kababayan. Diba? Kung may katotohanan man yang ibinibintang mo kay PBBM, bakit hindi mo ipinatikim sa kanya yung hagupit ng war on drugs mo? Bakit ang tinamaan lamang yung mga kababayan nating pobre na basta tumutumba sa kalsada mga kababayan at kinakatok sa bahay at basta na lamang po pinuputukan? Di umano. Bakit yun lang yung tinamaan? Yan yung tanong ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung pamilya. Ano po ng mga nabiktima nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Bakit walang naitumba ng mga malalaking tao? Bakit puro mga maliliit na Pilipino lamang yung tinamaan ng war on drugs mo? Diba kung talagang matagal mo na yung alam, dapat pinatikim mo sa kanya yung hagupit at pangil ng war on drugs mo dating Pangulong Duterte. Ako nagtatanong lang naman. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Yung dito sa Davao, because alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Oo. Hindi ko binigyan ng importance. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal ako magalit kay Marcos. I do not need it. O di weak leader nga mga kababayan. Ganun lang naman kasimple. Weak leader nga. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mo kayang parusahan yung kaibigan mo. Diba sinasabi niya kaibigan niya si PBBM. Nakita niya dun sa list na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Diba kahit kaibigan mo pa yan, basta nagkasala yan, walang kaibigan. Lalo na at sinuportahan ka ng sambayan ng Pilipino. Lalo na at ang nasa likod mo ay ang sambayan ng Pilipino. Basta sa hangarin at pantay na pagkakatingin sa lahat ng mamamayang Pilipino, dapat wala kang pinapanigan kahit pa kaibigan mo yan. Kung talagang totoo yung sinasabi mo patungkol kay PBBM, dapat ipinatikim mo sa kanya yung tapang at bakal na kamay. Diba sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot, dating Pangulong Duterte. Maliwanag naman. Sinasabi mo nasa list, bakit ka tumanggi na makialam? Bakit hindi mo tinulungan ng PIDEA na mahuli itong si PBBM nung panahon mo? Diba kung nagawa mo yon, kung may katotohanan man yung sinasabi mo at nagawa mo yon, tiyak susuportahan ka ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi wala kang sinisino kahit kaibigan mo. Kaso nga lang nagkamali tayong lahat kasi nga ang tinamaan yung mga kababayan po nating pobre. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am. So parang sinasabi niya dito kaya hindi natamaan nung panahon ni dating Pangulong Duterte si PBBM kasi tinitingnan niya muna yung full story kung paano naging addict etong si PBBM daw. Yun yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Pero yung mga naitumba kayang tao, yung mga kababayan kaya natin na pobre na mga maliliit na Pilipino, minsan ba nasabi ni dating Pangulong Duterte na tiningnan niya muna yung istorya ng mga buhay ng mga taong namatay nung panahon ng war on drugs?
mga kababayan. Minsan ba nasabi niya yan sa kanyang mga video, sa kanyang mga interview, mga kababayan, na minsan ba tiningnan niya yung isang buhay ng tao na tinamaan nung panahon ng war on drugs niya? Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, ano ba naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko... maliwanag, sinabi niya, kaibigan niya si PBBM. Kung kaibigan mo pala, dapat tinapik mo man lang. Uy, gumagamit ka pala ng ipinagbabawal na gamot. Gusto mo, tamahan ka sa akin pag di mo itinigil yan? Dapat gano'n ang tunay na kaibigan, dating Pangulong Duterte. Hindi yung porkit kaibigan mo, incentive. Ano po, sa war on drugs, nasa na yung kamay na bakal? Parang naging kamay na pum. Nasa na yung kamay na bakal ni dating Pangulong Duterte nung panahon ng war on drugs, mga kababayan? Wala, naging kamay na pum na. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa mga parang lang na, sige, trabaho lang ninyo, trabaho ninyo. Not really a specific order na you try to hulihin ninyo. Kasi Vice Presidente lang ako. Nung Presidente ako, pero mahirapan na sila noon at that time. I do not know why. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko at hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan Mr. Marco, yung pinakita sa akin ng presidente ko, alam ko yan pinakita rin sa iyo kasi presidente ka o takot lang yung mga gagaw sa PDEA. At lahat ng mga dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or... Pero... Biruin nyo ha yung pinag-uusapan dito, mga kababayan, yung documents ni Maharlika na walang control number, nakablurred yung mga pangalan, mali ang spelling ng Pilipino at saka mali yung spelling ng Isuzu. Mga kababayan na sasakyan. Di ba kapag mahalaga yung impormasyon at yung documents na hawak mo, dapat hindi ka magkakamali doon. Mga kababayan, kaso nga lang, ang pinanghahawakan kasi nila dito laban kay PBBM, yung documents ni Maharlika na fake news. Mga kababayan, mismong PIDEA na yung nagsabi na fake news yung sinasabi nila na documents. Alam nyo, eto expected na ng sambayan ng Pilipino na sasabihin nila na kaya hindi naman maaresto ng PIDEA yung si PBBM kasi amo nila yan, kasi presidente yan ngayon. Mga kababayan, nagkaroon ka na nga ng pagkakataon para ipaaresto mo si PBBM. Binigyan ka na nga ng pagkakataon kasi naging presidente ka, pero di mo nagawa. Yun pa kayang PIDEA kung talagang wala nga naman sa list nila si PBBM, paano mo aarestuhin? Eto mga kababayan, na pagpalagay na lang natin, kung talagang si PBBM nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay nakita niya na drug addict, mga kababayan, maniwala man kayo sa akin or hindi, ipinaresto na yan ni dating Pangulong Duterte. Kahit pasabihin, mga kababayan, na tawag dito, kaibigan niya kung siya ay may lihim na galit. Kasi ngayon sumasabog yung mga pinagsasasabi ni dating Pangulong Duterte, alam natin na may personal na galit siya kay PBBM. Akusahan mo ba naman yung isang tao na drug addict? Di ba may personal na galit ka kaya mo nasasabi yan? Mga kababayan, so ngayon, kung si PBBM man ay tunay na nasa drug list nitong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, dapat sinampulan mo na. Kaso nga lang wala, mga kababayan, at gaya nga ng sabi ng PIDEA,
fake news. So paano ninyo aarestuhin yung tao na fake news at walang record na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Logic lang mga kababayan, di ba? Anyway, pagpatuloy pa natin. So, balik tayo dito sa nandito man si Secretary Alvarez. We are friends. Hindi naman kami nag-away. Contrary to popular notion, hindi kami nag-away. Kaibigan ko siya nung congressman. Magkatabi kami. Mabuting tao naman si Peboto. Kami, sabi niya, wala man tayong problema. Of course, he said something about my daughter, but politika eh. So, at saka, alam mo nun ang ginawa na, he has to face the consequences also of being criticized. Ganun yan. Siya yung gumalaw. Well, hindi naman, ayaw naman papigil. In matters of politics, hindi na talaga nagpapigil yan si Inday Sara. Kaya sinabi ko sa kanya. Out of my control. So iba na ito mga kababayan. Di ba kanina mga kababayan, sinasabi niya drug addict si PBBM. Ngayon lahat ng mga paninirang yan, lahat ng mga sinabi niyang hindi maganda, mga kababayan, nakita po yan ni PBBM. At mismong inamin naman niya ni PBBM nung na-interview po siya. Ano po mga kababayan, dito sa videong ito. So ito ata yun. Wait lang ha. Ito. Dito mga kababayan. So mismo, panoorin muna natin itong videong ito ha. Napakaganda nung naging sagot ni PBBM dito. Ano po, nung natanong siya kung ano yung masasabi niya patungkol mga kababayan dito sa mga paninira at personal na pag-atake sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Anyway, i-play muna natin itong videong ito. Sabi kasi dito, Marcos kumbinsidong may secret agreement si Duterte sa China. Di ba ang tawag nila dito, gentleman's agreement? Pero ang tawag po ni PBBM dito sa kasunduang ito mga kababayan, secret deal. Ano po, hindi po gentleman's agreement, kung hindi, secret deal mga kababayan. Ito i-play na po natin. Hahabulin daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga may kinalaman sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na tinawag niyang secret agreement. Yan ang pag-amin ng Chinese Embassy na meron talagang nangyaring gentleman's agreement sa Administrasyong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mas lalong nakumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang nangyaring gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Show. Kasunod yan ang pag-amin mismo ng China na meron talagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Chinese Embassy na buong gentleman's agreement sa Administrasyong Duterte. Nagpatuloy raw yan sa unang bahagi ng termino ni Marcos. Hanggang sa noong February 2023, hindi na raw ito sinunod ng ating gobyerno dahilan ng pagtaas ng tensyon sa teritoryo. Ang pahayag na yan ng Chinese Embassy taliwas sa sinabi ni Duterte na walang kasunduan kundi status. Yan nga kasi ang problema sa mga yan mga kababayan. Nakikipagkasundo sila tapos itinatanggi nila. Kaya yung napangakuan nila mga kababayan at kausap nila ay talagang nagagalit at nagkakaroon ng tensyon ngayon sa West Philippine Sea kasi nga ang sinasabi ng bansang China, hindi tayo marunong tumupad sa napagkasunduan at napag-usapan. Ipagpatuloy pa natin. Kulang na ang ibig sabihin ay pagpapanatili ng nakagawian sa Ayungin Shoal. Ang problema, verbal lang daw ang naging kasunduan. Yan ay pinagtataka ni Pangulong Marcos, lalo't walang bilin o banggit man lang daw ang nakarang administrasyon tungkol dito. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Tama! Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Deliberate yung hindi sinulat. Kita nyo mga kababayan ha, kung tutusin, di ba sabi nga marami mga abogado na kasama itong si dating Pangulong Duterte. Naandyan dyan si Panelo mga kababayan. Hindi ba nabulungan ni Panelo si dating Pangulong Duterte? Nasala yung ginagawa na makipag-secret deal ng verbal mga kababayan at walang permahan at walang kasunduan. Walang kasunduan, walang papeles mga kababayan or video man lang.
'Di ba? Nagtiwala sila sa salita, mga kababayan, ng China at sa salita ni dating Pangulong Duterte. Hindi ba minsan nasabihan man lang ni Panelo na, Mr. President, tatamaan tayo dyan pag nagpalit ng administrasyon. Sablay na po yung ginagawa mo, Mr. President. Hindi ba nasabi yon ni Panelo, mga kababayan? Di ba kaya nga nakakapagtaka na ngayon nagmamagaling, di umano etong si Panelo, mga kababayan, pero hindi niya napayuhan etong si dating Pangulong Duterte, nasala na yung tinatahak na daan. Mga kababayan, si Jose Caleda, di ba alam natin, mga kababayan, nasa administrasyong Duterte yan. Hindi ba nila napayuhan si dating Pangulong Duterte na sablay na yung pinapasukang daan at pwede silang mapahamak, mga kababayan, or pwedeng mapahamak ang Pilipinas kung sakali na ipagpatuloy nila. Hindi nila pinayuhan, mga kababayan. Kaya nga nakakapagtaka na bukod sa abogado etong si dating Pangulong Duterte, mga abogado din yung kasama niya. Hindi man lang nila naisip na mahalaga na may documents dun sa kasunduang yon. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Deliberate yun. That was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration we will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. Ayon kay PBBM, hinahabol na niya mga opisyal na may kinalaman sa anyay secret agreement at may... Eto pa, mga kababayan, may nabasa akong article kanina na kung saan, di ba, sinasabi nila meron daw talagang agreement dito sa bansang China. Pero alam naman daw yan ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, dahil in-announce naman po daw yan nung dating Secretary of Defense. So ngayon, mga kababayan, hinanap ko yung sinasabi nilang agreement na yon. At base dun sa agreement na nabasa natin kanina, na in-announce nila sa publiko, mga kababayan, patungkol po yun sa Scarborough Shoal. Hindi po yun patungkol sa Ayungin Shoal, mga kababayan. At parang sinasabi din dun sa agreement na yon na hindi tayo magpapatayo ng mga instruktura dito po sa Scarborough Shoal, mga kababayan. So parang yun po yung nilalaman ng agreement na yun at walang nabanggit doon, mga kababayan, yung patungkol dito sa BRP Sierra Madre. So napakaliwanag naman, mga kababayan, na talagang inilihim nila sa publiko yung patungkol po dito sa pakikipagkasundo nila sa bansang China, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. May mga tanong ang Pangulo na dapat umanong masagot ng mga sangkot sa naturang kasunduan ng nakaraang administrasyon. What did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Kabilang sa mga pinagtanungan niya si National Security Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary. Pero sagot daw ni Año... Ito yung si Año, yung idinawit ni Digong kagabi, mga kababayan. Ito, nagawa natin ng reaction to. Ano po, kagabi ngayon, ito daw yung sagot ni Año, mga kababayan. Pakinggan po natin. Sa Pangulo, hindi siya kasama sa diskusyon. Git naman ni Pangulong Marcos, handa siya makipag-usap kay Duterte tungkol sa naturang secret agreement basta't ibigay sa kanya mga dokumento para mapag-aralan din niya. Ipinagkibit-balikat lang naman ni Pangulong Marcos ang hirit ni Duterte na crybaby siya at lagi raw umaasa sa Amerika. To be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. The former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in very important and very precarious discussions. Sa kabila ng banggaan ngayon ni Pangulong Marcos at Duterte, kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. I don't consider him a political enemy. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Fred. Kita nyo, mga kababayan, kung gaano kabait si PBBM. Anyway, kanina yung sinabi dito malabo. Dito tayo sa mas maliwanag. Eto pakinggan po natin, mga kababayan. Eto, napakaganda nito. Maliwanag yung sinabi dito ni PBBM at hindi cut. Dire-diretso, mga kababayan. May mga katanungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa sinasabing secret agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Kaya handa siya makipag-usap sa dating Pangulo para matalakay ito. Yan ang ulat ni Alan Francisco. So, now,
with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington, D.C., sinabi niyang may mga tanong siya hinggil sa umano'y gentleman's agreement. Ay kung mayroon ba talagang kasunduan, ano ang nilalaman nito at bakit secret? Yung gentleman's agreement, mga kababayan, yung status quo, meron talaga. Kaso nga lang, ang nilalaman, mga kababayan, ng status quo, yun yung sinabi ko sa inyo kanina about to sa Scarborough Shoal, mga kababayan, na kung saan hindi pagpapatuloy ng bansang China yung pagpapagawa po nila ng kanilang mga instruktura. At hindi rin tayo magtatayo ng mga instruktura dito po sa mga teritoryo po natin. Pero hindi po nabanggit doon yung patungkol sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kaya nga naging secret deal yun kasi nga yung ibang nilalaman, yung ibang nilalaman ng kasunduan ni Duterte, mga kababayan, at saka ni Xi Jinping ay hindi po nailathala sa publiko. Katulad na lamang po nitong BRP Sierra Madre na nagulat na lamang tayo, mga kababayan, nung nagdala ng resupply materials etong mga kababayan nating Navy sakay ng Uniza Maypor, mga kababayan, ay winater cannon. So ngayon kung iisipin po natin, bakit naging marahas etong bansang China? Dahil nga merong sikretong usapan sa pagitan ni Duterte at saka ni Xi Jinping. At yun po yung hindi na ilabas sa publiko nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi eto yung inilabas nila sa publiko, mga kababayan. Pakita ko sa inyo Eto, mga kababayan, yan yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan yung sinasabi ng mga DD shit na kung saan sinabi daw po sa publiko. Etong Philippines says China agrees on no new expansion in South China Sea, mga kababayan. Yan po yung sinabi nila sa publiko. Pero yung about sa BRP Sierra Madre, mga kababayan, wala silang sinabi sa publiko, kaya nga naging secret deal. Kasi ang alam ng publiko nga lang, mga kababayan, hindi tayo magtatayo ng mga instruktura dun po sa mga teritoryo natin. At ang China, mga kababayan, napakaliwanag naman ang sinasabi dito. Ayan Kung makikita ninyo, sabi dito, mga kababayan, China Coast Guard Vessel Patrol plus at China Fishing Vessel at the disputed Scarborough Shoal. Ang pinag-uusapan kasi nitong article na ito, binasa ko lahat ito, mga kababayan, ay patungkol lamang po sa Scarborough Shoal. Hindi po patungkol sa Ayungin Shoal, mga kababayan. So yan po yung sinabi nila sa publiko dati. Na iginigit ni Roque na yan namang status ko na yan, nasabi na po nila sa publiko. Pero ang katotohanan dyan, mga kababayan, yung status ko nasabi nila, pero yung secret deal na hindi i-repair itong BRP Sierra Madre, wala po silang sinabi sa publiko, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ito. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam ngayon pa lang natin talaga ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko diyan secret agreement. Nagtataka ang Pangulo kung bakit ang gaya ni former President Duterte na isang abogado ay nagdesisyong huwag idokumento, i-record o i-anunsyo ang kasunduan. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan Bakit walang nakasulat kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Gayunman, handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Send them to me. And then we'll sit down. Send those documents to me. And then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. That's the way I work. I read all the material first, so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So send me the material personally to me. Hindi, wag na sa DOJ, sa DFA, wag na sa akin. Padala niyo sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko, then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin sang-ayon ng punong hekutibo sa ideya ng pagpasok sa isang sikretong kasunduan sa China na maaaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if that way,
you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Oh. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Di ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Kasi nga mga kababayan, yung ginawa nila na makikipagkasundo sa bansang China ng pasikreto, parang ang dating kasi, ibinenta na ang Pilipinas mga kababayan. Kasi dapat ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, ipinaalam nila sa publiko. Kung maaari mga kababayan, dapat nung nakipagkasundo sila kay Xi Jinping, nagsama sila ng media. Para lahat ng ginawa nila mga kababayan, nakapublic lahat at hindi sila nababalikan ngayon. Diba sinasabi ni dating Pangulong Duterte, mahirap na daw pag tumatanda kasi binabalikan. Natural, mababalikan at mababalikan ka kasi nga mga kababayan, hindi po nakadocumented yung ginawa nilang kasunduan sa bansang China. Mga kababayan, wala silang isinamang media, wala silang pirmahan mga kababayan. At wala silang video na magpapatunay na ganito ganyan yung napagkasunduan. Mga kababayan, basta ang sinasabi na lang, nagulat na lang ang sambayan ng Pilipino, nag-aamok ang bansang China kasi hinahabol nila na tumupad tayo sa kasunduan. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Why was it secret? At sa suhestyon umano na dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary sa Duterte Administration, sagot ng Pangulo, as the NSC. We've talked about it. Yan. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. Maliwanag yung naging sagot ni Año, 'di ba? Si Año yung idinadawit ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya, alam daw ni Año yung laman nung gentleman's agreement, yung pakikipagkasundo nila sa bansang China. Pero ang sagot daw nitong si Año, mga kababayan, parte siya ng gabinete ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi po siya nakasama at hindi inopen sa kanya yung kasunduang yon, yung sekretong kasunduan. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. So he said that he had some vague knowledge that of course that we were talking to China. Hindi na rin pinatulan ng Pangulo ang attacking personal sa kanya ni former President Duterte. Yeah, I saw that. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. Ang sakit nun mga kababayan, todo-todo yung paninira nila kay PBBM. Todo-todo yung paninira ni dating Pangulong Duterte kay PBBM. Ipinakita ko pa nga sa inyo yung halimbawa kanina. Pero hindi sila binibigyan ng pansin ni PBBM. Kasi nga, ang ginagawa ni PBBM is pinapaunlad niya ang bansang Pilipinas at nakatuon po siya, mga kababayan, sa ikauunlad ng ating bansa, yung mga hakbang na magagawa niya para makatulong po sa ating mga kababayan Pilipino. So ngayon, wala nang halaga sa kanya or wala na siyang oras para pansinin pa, mga kababayan, yung mga personal na pag-atake sa kanya ng mga may galit sa kanya. Ano po, katulad itong si dating Pangulong Duterte at nung kanyang mga alipores. So ipagpatuloy pa natin. I really don't. That means absolutely nothing to me. And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that. Ad hominem attacks, mga kababayan. 'Di ba sinabi ni PBBM? Alam naman nating lahat na si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay isang abogado. At alam naman niya, mga kababayan, na yung pag-atake or nakakahiyang pag-atake para masira yung kanyang katunggali, talagang nakakahiya talaga, mga kababayan. So ngayon, basahin natin yung sinabi ni PBBM, yung patungkol dyan sa sinabi niya. Sabi niya dito, di ba sinabi ni PBBM, kasunod nung isang abogado etong si Digong, is yung ad hominem. So ito po yung sinasabi dito, argumentum ad hominem, isang nakakahiyang pag-atake sa personal, nakatangian, katayuan ng katalo, at hindi sa isyong tinatalakay o pinagtatalunan. Halimbawa, ano mapapala ninyong iboto ang aking katunggali, gayong hindi siya naging pinuno ng kanyang klase o ng kanyang barangay. Kaya, yan po mga kababayan yung meaning ng ad hominem na sinasabi ni PBBM. So para ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, ang argumento kasi dito, yung pong patungkol dito sa gentleman's agreement or etong secret deal, mga kababayan. Pero, anong ginagawa ni Roque?
Anong ginagawa ni na dating Pangulong Duterte? Anong ginagawa ni na Maharlika? Inirelease po nila yung issue, mga kababayan, sa pamamagitan ng polboronic, mataas na presyo ng bigas, ano pa ba? Addict si PBBM, mga kababayan, mataas na presyo ng kuryente, personal na problema ng ating bansa. Yan po yung ginagamit nila, mga kababayan. 20 pesos na bigas. Yan po yung ginagamit nila para mailihis po yung topic, mga kababayan, at tinitira nila si PBBM ng personal para mailihis yung topic ng gentleman's agreement at saka secret deal. Kumbaga, mga kababayan, since hindi nila kaya si PBBM sa argumento at hindi nila kayang patunayan, mga kababayan, yung mga ibinabato nila kay PBBM, gumagawa sila ng isang hakbang na personal na pag-atake para mapagtakpan po yung ginawa nilang kabulastugan nung panahon ng kanilang administrasyon. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin, mga kababayan. That are really have no place in this kind of very important and very precarious rather. Precarious, mga kababayan, ibig sabihin delikado. 'Di ba? So kung titingnan niyo, mga kababayan, eto kasing usapin ng West Philippine Sea, talagang dapat ito yung napapagtuunan. At dapat ito yung sinasagot ni dating Pangulong Duterte kasi ito yung argument. Mga kababayan, ito yung argumento. Ano po ngayon, sa hindi niya kakasagot, mga kababayan, hindi niya namamalayan na itong usaping ito padelikado ng padelikado. Kasi, mga kababayan, isang pagkakamali lang dito, talagang malaki ang tsansa, mga kababayan, na talagang lusubin na tayo ng China para pigain tayo at pilitin na tuparin natin yung pangako natin. Kaya nga dapat, mga kababayan, ang ginagawa nila dito, sinasagot nila yung argument ni PBBM na ano ba talaga yung nilalaman ng kasunduan nila? Ano ba talaga yung mismong ipinagkasundo nila? May ano ba yung ari-arian natin or teritoryo natin na mismong nakapaloob doon sa kasunduang yon? Dapat yung argumentong yun ang sinasagot nila. Kasi, mga kababayan, the more na iniiwasan nila ito at the more na gumagawa ng paraan ng ating presidente, hindi nila namamalayan na nagiinit na ang bansang China dahil nga hindi tayo marunong tumupad sa ipinangako natin sa kanila. Di ba? Kung makikita nyo ano yung ginagawa ni Roque, inililihis niya yung topic sa pamamagitan ng pagtira sa personal na katangian ni PBBM, sa pagtawag na adik kay PBBM. Dapat, Roque, ito yung isinasagot mo. Di ba sinasabi mo kasama ka pero itinatanggi ka? Dapat ito yung sinasagot mo, yung argument ng ating presidente. Kung may alam ka, sabihin mo na. Ganun lamang kasimple. Hindi yung titirahin nyo ng kung ano-ano. Kayo ang naglalagay sa Pilipinas sa matinding panganib, hindi po ang ating presidente. Kasi bilang presidente si PBBM, karapatan niyang ipaglaban at kailangan niyang ipaglaban yung ating soberentiya. Mga kababayan, yung ating soberanya. Hindi po natin pwedeng pabayaan yon. Ngayon, na kayo yung nakipagkasundo, dapat kayo yung mag-ayos nito. Tulungan niyo yung ating presidente. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Discussions. Ipinagtanggol naman ni President Marcos si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaugnay ng umano'y pananahimik nito sa issue ng South China Sea. Biruin nyo, mga kababayan, sa kabila ng matinding kahihiyan, na ibinabato ng sambayan ng Pilipino dito kay BP Inday Sara Duterte dahil nga sa pag-no comment niya doon sa issue ng West Philippine Sea, mga kababayan, ganito kabait yung ating presidente. Bakit? Ipinagtanggol niya pa rin si BP Inday Sara Duterte. At sinabi niya na hindi trabaho ng Vice Presidente bilang sekretary ng DepEd na magbigay ng simpleng komento. Patungkol po dito sa panghaharas ng Chinese Coast Guard dito po sa mga kababayan po nating Navy sa may West Philippine Sea. Mga kababayan, so anyway, pagpatuloy pa natin. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng gobyerno si VP Sara, pero wala sa gampanin o posisyon nito bilang kalihim ng DepEd ang pag-usapan ng tungkol sa China. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So, I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. And wala naman ang pag pinag-uusapan nga namin, sinasabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi, that's a good policy. So I don't think that it's something that we need to be concerned with. Isinantabi rin ng Pangulo ang espekulasyon. Kita nyo, yung mga didishot vlogger at supporter dyan, malaki utang nyo kay PBBM. Bakit? Kasi biruin nyo, pinagtanggol pa ni PBBM si BP Inday Sara Duterte.
Kasi nga mga kababayan, kung titingnan nyo, kaya si BP Inday Sara Duterte nababalikan ngayon. Kasi yung normal na mamamayang Pilipino kasi may komento. Pero yung pangalawang pangulo ng ating bansa, no comment sa issue ng West Philippine Sea. And kaya nga po nang sabi ko sa inyo, marami siyang pwedeng i-comment na hindi makukulayan na yung gentleman's agreement mga kababayan. Yung simpleng pangungumusta lang doon sa mga Philippine Navy natin na nabiktima ng pag-water cannon ng Chinese Coast Guard. Kahit yun man lang mga kababayan, pero mas pinili nga niya na no comment. Pero since pinagtanggol siya ng ating presidente ngayon mga kababayan, medyo huhupa yung issue dito sa no comment ni BP Inday Sara Duterte. So ngayon yung mga didishit vlogger at supporter mga kababayan, malaki yung utang nyo kay PBBM. Kasi sinasagip ni PBBM at inililigtas ni PBBM mga kababayan yung reputasyon ng inyong sinusuportahan. Ano po, ipagpatuloy pa natin na ang trilateral agreement ng Pilipinas, Amerika at Japan ay makaapekto umano sa impluwensya ng ekonomiya ng China sa bansa. This is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see how it will affect? I don't see that it will affect one way or the other. Pinagtibay ni Pangulong Marcos ang alyansa nito sa US at Japan na aniyay magbibigay kahulugan sa hinaharap ng Indo-Pacific region. Mula sa Washington, D.C., Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Sapol sila mga kababayan kay PBBM. Diba saan ka nagkatala? Giyang na giyang sila sa pagbatikos kay PBBM. Gigil na gigil sila mga kababayan. Pero anong ginagawa ng ating presidente? Tinatawanan lang sila at sinasabi sa publiko na wala siyang panahon na pag-aksehan ng oras mga kababayan yung mga kritiko niya, yung mga bumabatikos po sa kanya. Ano po, di ba tinawag ni dating Pangulong Duterte na drug addict? Ano yung sabi ni PBBM? Mas mabuti na pagtuunan ng pansin ni dating Pangulong Duterte na sagutin yung mga argumento patungkol po dito sa gentleman's agreement or etong secret deal sa bansang China na ginawa po nila nung panahon niya. Mga kababayan. So ngayon, kung makikita ninyo dito makikita natin kung gaano kabait si PBBM kasi sa kabila ng lahat na nagpunta pa etong si BP Inday Sara Duterte dito sa rally ni Kibuloy. Mga kababayan, na kung saan ang isinisigaw po doon ay bumaba na. Ano po sa pwesto etong si PBBM, pinagtanggol pa rin ni PBBM ngayon etong si BP Inday Sara Duterte na talagang halos minumura na ng sambayan ng Pilipino dahil nga sa pag no comment doon sa issue ng West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, kayo ano po ang komento nyo? Hingil po dito, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dito sa topic na ito mga kababayan, at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. So ngayon, eto sabi ni PBB, tanggalin na rin natin tong China na to. Yan. So ngayon, eto mga kababayan yung isang balita pa na nakita natin na kung saan, sabi dito mga kababayan, eto daw pong si PBBM ay tiwalang makikinabang ang mga Pilipino sa bunga ng trilateral summit na ginanap po dito sa US mga kababayan. So kung makikita po ninyo, talagang yung ginagawa ng ating presidente, yung pagta-travel po na sinasabi nila na ginagawa ng ating presidente, eto na po yung mga nagiging resulta mga kababayan. So eto po, pakinggan po natin itong nakita kong balita galing po sa PTV Philippines. I-play na po natin. Marcos Jr. sa Amerika para sa naging produktibo ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika para sa kauna-unahang trilateral summit kasama ang Japan at Estados Unidos. Ang mga magagandang balita sa biyahe ng Pangulo, ihahatid sa atin live ni Alan Francisco. Alan? Dominic, nasa likuran ko ang White House, ang tahanan ng leader ng Estados Unidos. Ang White House ang nakasaksi sa mga napagkasunduan ng Japan, Amerika at Pilipinas sa katatapos lang na trilateral summit. I am very confident that the trilateral agreement will be a very big benefit to the Philippines. Ganyan kakumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikinabang ang mga Pilipino sa bunga ng Trilateral Summit kung saan nakasama niya sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida.
Sa kapihan with media, sinabi ni Pangulong Marcos na maaari nang masaksihan sa mga susunod na taon o ngayong taon ng mga Pilipino ang benepisyo ng mga napagkasunduan. And I think in the years to come, we will begin to see the wisdom of it. We'll start to see even actually not even years. Within the year, we will start to begin to see the wisdom of having that trilateral agreement and why it is a good thing to enter into. Kumpiyansa rin ng Pangulo na makakamit ng bansa ang $100 billion na investment sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Pero inyo mga kababayan ha, so sabi dito, sabi daw ni PBBM, natiwalang makakamit yung $100 billion mga kababayan na investment ng Japan at saka Amerika sa loob ng 5 taon mga kababayan hanggang 6 na taon. So ipagpalagay natin, kung matapos man yung termino ni PBBM, mga kababayan, yung susunod na presidente pwedeng petiks na lang. Dahil unang-una, yung mga ginagawa ni PBBM ngayon, mapapakinabangan po yan sa napakahabang panahon. At ang magbe-benefit po niyan, mga kababayan, ay ang mamamayang Pilipino. Basta lamang, yung susunod na presidente kay PBBM, talagang maaasahan at ayos mamuno at hindi po kurap. Kasi mga kababayan, kung yung susunod na presidente na papalit kay PBBM ay kurap, masasawala mga kababayan yung paghihirap ng ating presidente ngayon. Yung mga ginagawa niya para mapalaki yung ating ekonomiya mga kababayan at mapalakas yung ating ekonomiya dito sa ating bansa. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Mula sa Estados Unidos at Japan. Sa katunayan, sabi ng Pangulo, tukoy na nila ang mga area at sector na maaaring paglagakan ng mga negosyante ng kanilang puhunan. It shows that this is not a promise or it is not just an idea. It is something that we intend to do because it has been put into the agreement. So I am very confident that these will all materialize and mararamdaman natin sa Pilipinas lahat ito. Nilinaw ng Pangulo na dahil sa summit, nagkakaisa ang posisyon ng USA at Japan na magtulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Siyempre, as I said, kasama yung security and defense dyan dahil walang mangyayari sa ekonomiya, walang mangyayari sa mga plano natin kung magkagulo. So, nais natin na huwag masyadong magkagulo. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng ilang mga business meeting. So ngayon, yan sinasabi ni PBBM, huwag magkagulo. Kung makikita ninyo, yung taliwas na taliwas dun sa sinasabi ng mga kritiko niya. Katulad nitong sina Harry Roque at saka nitong sina dating Pangulong Duterte na sinasabi nila na ang gustong mangyari ng ating presidente mga kababayan magkaroon po ng gera at dalhin tayo sa gera. So maliwanag naman yung sinasabi ng ating presidente na ayaw po niya ng gulo, ayaw niyang magkagulo. Ang ipinaglalaban lang kasi natin, teritoryo natin mga kababayan Hindi naman tayo nangangamkam ng teritoryo ng iba. Yung atin lang, yung pinoprotektahan po natin. So paano magkakagulo kung pumoprotekta lang tayo sa mga teritoryo po natin? So magaling nang maliwanag dun sa mga hindi nakakaunawa. Ipagpatuloy pa natin? Sa Washington, tulad ng Philippines-US Business Forum at US-ASEAN Business Council at iba pa. I bring home the commitment from our 3 countries to sustain the momentum of this increasingly close partnership in the years to come, all for the benefit of our people and for the security of our region. Una na ring nakausap ni Pangulong Marcos ang ilang opisyal ng Google company sa Estados Unidos. We had a very good meeting with His Excellency the President, really around his vision of the digital transformation that is underway in the Philippines. And how Google is playing a role in that and can continue to play a role in that. Every day, there are millions of Filipinos who utilize Google products, whether you're talking about search or YouTube or Android, in ways that are helping their lives. And we talked about the contributions they are making, but we're also talking about some interesting additional steps that Google is taking and will take that we think could continue to help grow the benefits to the people of the Philippines.
Dominic, bago nga magbalik dyan sa Maynila, si Pangulong Marcos ay nagkaroon muna siya ng ilang pagpupulong dito, partikular nga yung mga business community rito para mahikayat yung mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas na magpapaunlad sa ating bansa. At iyan nga ay isa sa mga naging layunin. Sabi dito ni Kuya Ye, pero dapat ipaliwanag sa sambayanan na kung anumang ganansya ang makukuha o naipangako ng US, hindi ito agad-agarang makikita. Those are long-term investment. Yes, kasi sabi dito, 5 to 6 years mga kababayan. Ano po, bago natin makita yung talagang mismong resulta mga kababayan. Pero ngayong taon at sa mga susunod na taon ay mararamdaman na naman natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin, di umano mga kababayan. Nang katatapos lang na summit. So technically, Dominic, ang dating dyan ni Pangulong Marcos sa Pilipinas ay sa April 14. Live mula rito sa Washington, D.C. kasama si RJ Guevara. Dominic. Alan, kamusta naman ang naging reception ng Filipino community sa pagbisita ni Pangulong Marcos dyan sa Amerika? Dominic, yung typical na Filipino community event na madalas at palaging ginagawa ni Pangulong Marcos tuwing nagkakaroon ng pagbisita sa mga abroad ay hindi rito nangyari. Dahil kung maalala ay una nang nagkaroon ng Filipino community event ang Pangulo sa mga unang pagbisita niya rito sa Estados Unidos. Pero ngayon ay hindi nagkaroon. However, Dominic, total na banggit mo yung reaksyon ng ating mga kababayan dito. Halimbawa, yung hotel na aming tinutuluyan dito sa Washington, ay nung nalaman na kami ay galing sa Philippine media, nagtanong kung anong dahilan at nang nasabi nga namin na mag-cover sa mga activities si Pangulong Marcos, ang tanong nila, andyan pa ba si Pangulong Marcos? Gusto nilang makita, Dominic. So kahit na hindi nagkaroon ng Filipino community event dito sa Washington sa pagkakataong ito, sabik at excited nga yung mga kababayan natin na makita man lang si Pangulong Marcos. Dominic. Alan, kamusta ang temperature dyan sa Amerika? Kami, init na init dito sa Pilipinas. At kamusta yung karanasan mo sa pagtutok sa historic event na ito ng Pangulo? Dominic, sa unang tanong mo yung temperature, nasa 10 degrees Celsius. Actually, minsan nagna-9 yan or nag-8. So, dyan naglalaro. Simula, nagstay ako rito, hanggang sa mamaya kasi pabalik na kami sa New York at pabalik na rin sa ating bansa, So, isa nga yan, Dominic, sa mga challenges, yung weather. Bukod pa, of course, yung oras dahil 12 hours yung pagitan ng Maynila at dito sa Washington. So, yung experience ko naman sa pag-cover dito, first time ko sa Washington, though nakarating na ako rito sa US noong 2022 nung sinundan din natin si Pangulong Marcos nang dumalo siya sa United Nations General Assembly. Sa New York naman yon nangyari at meron din siya mga naging aktibidad sa San Francisco. At if I'm not mistaken, last year lang rin yon. So, kakaiba yung experience dito dahil bukod sa first time ko sa Washington, ay kumbaga, yung mga naging activities ni Pangulong Marcos sa sinundan ng Philippine media ay may kinalaman sa pagre-review ng mga unang mga napagkasunduan ni Pangulong Marcos ang kanyang gabinete sa mga opisyal din ng Estados Unidos. Dominic. Alright, maraming salamat, Alan Francisco. So ngayon mga kababayan, kita nyo yung pagkakaiba nung ginagawa ni dating Pangulong Duterte at saka ni PBBM. Yung ginagawa ni PBBM ngayon, kailangan documented at kita at napapanood ng sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, unlike po dito, kay dating Pangulong Duterte na mayroong gentleman's agreement or secret deal sa bansang China. Mga kababayan. So ngayon kung makikita nyo, dito pa lang, napakalaki na ng pagkakaiba. Mga kababayan, wait lang, anuhin lang natin to. Yan. Napakalaki ng pagkakaiba mga kababayan ng administrasyong Duterte at saka ng administrasyong Marcos. Yung sa Marcos, lahat naka-transparency. Yung sa Duterte mga kababayan, may sikreto pala. So yun yung pagkakaibang malaki.